po ako kung paano po aalagaan si baby and also, most importantly, yung feeding and burping. Yan yung pinakamahalaga po sa ating pag-aalaga kay baby. So, ito po yan. Okay? So, number 1 po sa pag-aalaga kay baby, syempre po, feeding natin. So, exclusive breastfeeding po tayo for at least 6 months up to 2 years beyond. So, pinaka talagang best po talaga is breast milk. Okay? So, kapag po tayo nagpapa-breastfeed, may tamang position and correct attachment po ng nipple nyo po sa loob ng bibig ni baby. So far, nung ano naman po ata, pina-feed po sa inyo, good suck din po si baby. Yun nga lang po kasi, nung nilabas si baby, nakakain siya ng pupo. Kaya nagstay pa po siya sa amin for observation po. So, mamaya, after po ng aking instructions, ide-demo ko po kung paano po ulit magpa-breastfeed and also yung burping po natin. So, since si mother ay CS, ayan po CS, si daddy po muna ang magpapa-burp for you. Okay? So, yun po ha. So, ano po ba ang ating mga palatandaan na nagugutom na po ang bata? So, number 1 po dyan, mapapansin nyo, binubukan niya ang kanyang bibig. Nilalabas po niya yung kanyang dila. And then, minsan, maririnig niyo po siya na nag-lip smacking na po siya. And let's say, ito po yung kanyang pisngi. Ito po ang bibig. Pag nilalapit ko po yung aking daliri, hinahanap niya po yun para isa. So, ang tawag po doon is rooting reflex po. Okay? Kung minsan, sinusubo na rin po niya yung kanyang kamay. Indikasyon na gusto na rin niya pong magsak. So, ang sobrang pag-iyak, ibig sabihin, gutom na po si baby. Okay? So, golden rule po natin, after natin ma-feed is, padidighayin po ang bata. So, si baby, nadighay po iyan, ha? Hindi po pwedeng, hindi po padidighayin ng bata or pagkatas ng feeding, ihiga po. So, may tendency, pwedeng ma-aspirate po or mapunta yung ininom na gatas sa loob ng baga. So, yun yung iniiwasan po natin. Okay? Then, sumunod po, sa ngayon, wala po muna tayong pinapainom na tubig at vitamins po. So, purely breast milk lang po talaga. Okay? Gatas lang po ang pinapadede natin sa mga bagong panganak po. Kaso, wala pa po siya. Parang meron ata. Ayun, meron po yan. As much as possible kasi, sir, kailangan ma-exercise o maano po ni baby yung sucking reflex na kay mother. Kasi hindi rin po lalabas si gatas kapag hindi po pinasasak po kay mother. Okay, kaya lang naman po tayo breast milk doon kasi nga po OCS si mother and syempre baka hindi pa po kaya ni mother bumaba. Okay, kaya po yun muna ang bibili natin. Alright? Next, sumunod po is bathing or pagpapaligo. So, si baby, hindi pa po siya napapaliguan po. So, kung mapapansin nyo, may dugo-dugo pa yung kanyang ulo. So, mamayang gabi, 7:52 PM, dadalhin po si baby sa nurse station para paliguan. Kindly prepare po 1 set of clothes po ulit ni baby. Ganyan pong suot. May diaper at baby wash at saka po baby wipes. Hindi na po kailangan baby oil? Hindi na po. Hindi po baby oil. Okay. Any brand ng baby wash kung Cetaphil, Aveeno, Lactacid for babies, yun po. So, kapag tayo nagpaligo sa bahay, ang gamit lang po natin, maligamgam na tubig at baby wash natin. So, avoid using cologne, powder, lotion, oil, or acetyl-maxillia sa katawan ni baby dahil highly sensitive po ang skin ng mga babies natin. Ano po yun, ma'am? Kumbaga yung nurse po yung magpapaligo? Yes po. Dito po, tatawag po ko dyan. Ano po, pag pumasok po siya dito at oras na po ng pagpapaligo, kukuhanin po si baby at paliliguan po. Okay po. Ready na lang po yung isang set of clothes ni baby mamayang gabi. Okay po. Then, sumunod po is cord care. So, yung cord niya po. So, yung cord niya, kung mapapansin niyo po pag nagpalit kayong diaper, kulay puti po ito na meron pong nakaipit na cord clamp or clip. Okay? So, ano po ba paano natin aalagaan yun? So, ang goal natin pag sa cord po natin is to keep it dry. Okay? Laging pananatilihin pong laging tuyo. Bawal siyang mabasa. Kailangan kapag nagpaligo po kayo, naka-plastic po si pusod para hindi nababasa po. Okay? So, si pusod, hindi rin po siya nasa loob po ng diaper. Kasi kapag naandun, pwede siyang mabasa ng ihi or dumi po. Okay? So, as much as possible, nakalabas po siya. Okay? So, air dry po ang tawag sa ating pag-aalaga ng cord po natin ni baby. Okay?
So, avoid using alcohol, betadine, sa mismong cord. Hindi po kailangan. Tapos po, hindi rin po nilalagyan ng big kiss. Paano po siya nalilinisan? Air dry lang po. Air dry lang talaga. Opo, para aaminin nila po. Hanggang sa matuyo po siya. Ah, Okay, so wala pong big kiss, walang gasa, walang cotton balls na nakatapal po dito yes. sa kanyang pusod. So, mapapansin nyo, within 8 to 10 days, magdadry up po si pusod. Pusa siyang malalaglag sa pinaka-base ng pusod po. So, watch out lang po tayo kung may sobrang pagdurugo o may mabahong amoy po. Yan po siya. Okay? Dun sa kanyang pusod po. Kasi kapag gano'n, ibig sabihin, may infection po. Okay? So, mamaya po, i-discuss ko po yung mga danger signals dito, ha? Alright.